So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Hmm, mga kababayan, isa na namang panibagong achievement ang nagawa mga kapatid itong ating NBI Director na si Melvin Matibag. Sabi ko naman sa inyo talagang planong isa-isahin talaga ni NBI Director itong mga kaalyado ni BP Sara na mga tulongges. Mga kaalyado ni Sara na mahilig gumawa ng illegal. O ngayon mga kababayan, big fish po mga kapatid itong nasa kote ni NBI Director Melvin Matibag. Dahil nga itong si Franco Mabanta mga kapatid, isa po talaga itong certified na Duterte diehard supporters. Ngayon, malaking kawalan ito mga kababayan para sa grupo ni Vice President Sara dahil mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, ito pong PGMN mga kapatid, isa po ito sa mga makinarya ni Vice President Sara Duterte na ginagamit para pabagsakin ang Marcos administration. Kaya nga kahapon mga kababayan, nagtataka ako kung bakit itong mga tawag nito, itong mga vloggers ni Sara, matapos pong masakote itong si tawag nito Franco Mabanta. Aba mga kapatid, sunod-sunod naman na yung ginagawa nilang content. Patungkol kay Mabanta at kay Pangulong Marcos. Yung narrative kasi nila mga kababayan, ito dong si Mabanta mga kapatid ay matagal ng kaalyado ng Marcos administration or ng Marcos family. And ito nga si Sasrogando Sasot, naglabas din mga kababayan ng throwback picture ni Mabanta kasama ang first family at tinatawag pa nga daw mga kapatid na tito at tita ni Mabanta itong mag-asawang Marcos. Kumbaga mga kababayan, ang pinapakita po nila doon sa kanilang naratibo is ito nga si Mabanta mga kapatid ay certified na loyalista at hindi DDS. Kaya ngayon sa bidyong ito mga kababayan, papatunayan ko sa inyo na itong si Mabanta mga kapatid ay isa po talaga itong certified na Duterte diehard supporters. Yung pinakita ni Sasrogando Sasot kahapon mga kababayan, 2018 lang po yun na picture. Pero mga kapatid, meron pa tayong nakalap na impormasyon na panahon pa ni Duterte, itong si Mabanta mga kababayan, talagang dikit na pala ito sa dating Pangulo. And eto ngayon ang tanong mga kababayan, sino ang nagtulak kay Mabanta para mag-attempt na mag-extort ng pera kay Martin Romualdez? Kasi nga mga kabatid, kung titignan natin mabuti, kung lalaliman natin mabuti mga kababayan, itong si Mabanta mga kabatid, isa lang po itong ordinaryong entrepreneur. Isa lang po itong ordinaryong Pilipino na nagnenegosyo. Pero mga kababayan, biglang nagkaroon ng lakas ng loob para mangikil ng pera sa pinsan ni Pangulong Marcos. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Kung ordinaryong tao ka lang, pinsan ng presidente yan. Tapos, susubukan mong mag-extort ng pera? Lumalabas kasi dito mga kapatid na parang walang takot, itong si Mabanta sa nakaupong presidente. Dahil yung pinsan ng presidente mga kababayan, sinusubukan nga niyang hut-hutan ng pera. And yan mga kapatid, ang analysis ko dyan mga kababayan, meron po talagang malaking tao sa likod ni Mabanta na nagchuchucho sa kanya, sige gawin mo to, subukan mong mag-extort ng pera dyan, kami bahala sa'yo. Mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa GMA News. Dahil nga mga kababayan, kahapon po, matapos pong mahuli si Mabanta mga kapatid, sabi niya
no, na-set up lang daw sila. Akala ko nga sasabihin niya, pamumuliti ka na naman eh. Pero iba, na-set up daw sila mga kapatid. Ang tanong, no, kung na-set up kayo, no, nabubulol ako. Kung totoong na-set up kayo, Franco Mabanta, bakit may video ngayon na lumalabas, no, na nandun ka, no, at nakikipagnegosasyon sa NBI? Eto, panoorin muna natin ang balitang ito mga kapatid, no? At bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. And sa dulo ng video na ito mga kababayan, o sa kalagitan ng video na ito, tatalakayin po natin mga kapatid kung sino nga ba ang naunang naging kaalyado ni Mabanta. Si Digong ba o si PBBM? Eto, panoorin muna natin to. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Ito lang mga kapatid sabi ng mga DDS, kaalyado nga daw, no? Sa naratibo ng mga DDS vlogger, kaalyado nga daw ni President Marcos itong si Franco Mabanta. Tapos nilaglag daw. Ito lang ang take ko dito mga kababayan. Kung totoong kaalyado, no, ni Pangulong Marcos itong si Franco Mabanta, bakit halos lahat ng host, no, ng PGMN mga kampon ni Sara Duterte? Napapansin nyo rin ba mga kababayan? Si Greco Belica, si Rowena Guanzon. Kanino bang mga kaalyado yung mga bigating tae na yan? Hindi ba mga kapatid kay Sara Duterte? Idagdag nyo pa mga kababayan. Itong si CJ Jairo na talagang bilib na bilib dito kay Marcoleta. Halos himurin na ang puwit ni Marcoleta mga kababayan sa kakahanga niya. Di ba? Diyan pa lang mga kapatid, makikita na natin na itong si Mabanta mga kababayan ay in favor po, no, para kay Sara Duterte. So how come, no, na sasabihin ng mga DDS na kaalyado ni Duterte o ni President Marcos itong si Franco Mabanta? Wala nga tayong makita diyan no, sa PGMN na mga influencer na under Marcos administration 'Di ba? Halos mga DDS mga kapatid, no, ang mga host at nakikinabang diyan sa PGMN. Paano pa or paano naging pro Marcos itong si Mabanta? Yung pinapaboran niya lahat dyan sa kanyang media network na PGMN ay mga kampo ni Sara. Diyan pa lang mga kababayan, madidebunk na natin itong mga narratives, no? Itong mga fake news narrative ng mga DDS vloggers. Kahapon kasi mga kapatid, biglaan, ang dami. Si Sas Rogando Sasot nga, naglabas pa ng mga picture way back 2018. At tinatawag pa nga daw, no, na tito at tita nitong ni Mabanta, si PBBM at si F. Elisa. Pero mamaya mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung ating nasagap na impormasyon na magpapatunay mga kababayan na itong si Mabanta ay isang certified talaga na DDS, kampo ni Digong, at hindi po siya kampon ng mga Marcos. Maya-maya, pag-uusapan natin yan. Tuloy muna natin to. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. Biruin nyo yan, Lakas ng loob, mga kabatid. No? Lakas ng loob ni Mabanta para mag-extort ng 300 million kay Romualdez. Kung kayo ba, mga kababayan, gagawa ba kayo ng ganyang bagay sa pinsan ng presidente? Oo, nandun na tayo mga kababayan, na itong si Romualdez may mga kabulasugang ginagawa. Pero mga kabatid, huwag natin kalimutan, pinsan pa rin yan ni Pangulong Marcos. Tapos susubukan yung mag-extort ng ganyang kalaking pera? Susubukan yung i-blackmail? Ordinaryong tao ka lang, iba-blackmail mo pinsan ng presidente? Oo. Kaya nga nasabi ko talaga mga kapatid, napakalaking katarantaduhan yung itong mga narrative ng mga DDS.
Hindi maglalakas loob itong si Mabanta, mga kababayan, na mag-extort ng pera kay Romualdez kung wala talagang tao sa likod niya na nangako sa kanya na kami ang bahala sa'yo. Dahil merong mga taong nagtulak sa kanya, mga kapatid, kaya lumakas yung loob niya. Tuloy. At nakatutok live, si John Consulta. John, Mel Vicky, bumagsak na sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN. Matapos nga masangkot sa tangka umunong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI, Ito na yun, Sabi nga ni Mabanta daw kahapon, mga kapatid, na-set up daw sila. Kung na-set up ka, Franco, Sir, kung na-set up ka, sino tong kausap nila? Sino tong nakikipagnegosasyon, sa mga tauhan ng NBI? Oh. Kasi nga, dito sa video ito, mga kababayan, pinag-uusapan nila kung paano i-deliver yung nasabing milyones na nakamaleta. Set up ba ito, mga kapatid? Matatawag nyo bang set up, mga kababayan, kung yung mismong suspect nakikipagnegosasyon? And dito, mga kapatid, may isa pa akong nahalata dito, Kung itong si Mabanta, mga kababayan, talagang sanay na sa ganitong gawain. Mga kapatid, yung mga ganitong dapat na-anticipate na ito Dapat sumasagin na sa isip niya na, baka yung mga kausap ko dito may mga hidden camera. 'Di ba? Baka yung mga kausap ko dito mga tauhan ng otoridad. Kung eksperto na to si Mabanta, mga kababayan, hindi siya basta-basta makikipag-meet up sa ganitong lugar. Dapat, mga kapatid, makikipag-meet up siya sa mga exclusive na mga lugar, mga kababayan, na kung saan minsan dalawa lang sila na mag-uusap at walang tao sa likod. Pero dito makikita natin, mga kababayan, na naging pabaya itong si Franco Mabanta. Nabidyohan nga siya, Ibig sabihin, mga kapatid, kulang siya sa anticipation sa mga ganitong senaryo. Kaya nadidiin siya dahil lakunan siya kahit anong sabi niyang na-entrap sila, wala na May video na Kasi kung halimbawa lang mga kababayan, kung ako sa lugar ni Mabanta, magsiset ako ng ng standard sa meet up natin Dapat pag nag-meet tayo, gusto ko naka-t-shirt ka lang, At wala kang kung anumang mga gadget, Wala kang salamin or wala kang kung ano-anong dala diyan, Ayaw kong makita na ganito ganyan. May dala-dala kang mga cellphone or whatsoever dyan at may mga kasama ka. Ayaw ko ng ganon. For security purposes lang. Di ba? Pero dito, mga kababayan, makikita natin dito mismo sa larawang ito, mga kapatid, na napakapabaya niya. At masasabi nating hindi siya ganoon ka-experyensyado, mga kapatid. Bakit ko ito sinasabi? Kasi nga, mga kababayan, ito po ang isang patunay, na hindi talaga gawain ito ni Franco Mabanta. Meron lang nag-utos sa kanya, mga kapatid, na malaking tae, para gawin ito. Ganun na kasimple intindihin ito, mga kababayan. Diba? Kasi pinag-uusapan dito, mga kapatid, hindi lang 1 milyon, hindi lang 2 milyon, hindi lang 10 milyon, 300 million, mga kababayan, yung kanilang gustong i-extort galing kay Martin Romualdez. Tapos ganito ka-reckless. Di ba, mga kapatid? Kung sanay ka na sa ganitong galawan, alam mo na yung mga dapat diskarte. Pero base dito, mga kababayan, sa nakikita natin, walang ganun. Masasabi talaga natin, mga kapatid, na masasabi talaga natin na
hindi talaga ganon ka-eksperyensyado itong si Mabanta. Tuloy natin to. Na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng Mali kayo eh. Isang digital platform na ginagamit ng mga DDS para sirain ang Marcos administration. Ganun dapat eh. Kasi ganun naman talaga ang ginagawa nila, mga kababayan. Maliban lang doon sa mga matitinong host na kanilang kinukuha na hindi naman related talaga sa administrasyong Marcos yung topic. No, dito lang tayo sa mga tulad dito nila Rowena Guanzon, mga kabatid. No, nila Greco Belica. 'Di ba? Sila po kasi yung mga host ng PGMN, mga kababayan, na talagang bira ng bira sa administrasyon. Walang katapusang mga aligasyon yung kanilang pinaggagawa, no? Walang katapusang paninira sa Marcos administration yung kanilang pinagdadaldal diyan sa kanilang mga segment dyan sa PGMN. Oh. 'Di ba? 'Yun po ang Peanut Gallery, mga kapatid. Yan po ay isang platform na pabor kay Sara Duterte. Tapos ngayon nung nagkahulihan na, bigla nilang sasabihin na itong founder ng PGMN ay dikit daw sa Pangulo. Samantalang yung mga host diyan, no, halos kaalyado lahat ni Sara Duterte. Saan nyo nilagay yung utak nyo? Gagawa na lang kayo ng fake news, obvious na obvious pa. Oh, tuloy. pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover Ang pagkakaalam daw ni Mabanta, staff ni Romualdez yung kanyang kausap. Diba? Pero inyo yan, no? Gusto mong mag-extort ng 300 million tapos ganyan kababa yung anticipation mo sa sitwasyon? No? And ito pa, mga kapatid, ito pa ang inaasahan kong magiging flat twist nito. No? Baka later on, no, mabigyan ng magandang deal itong si Mabanta, baka ikanta si Sara. Which is, hindi malabong mangyari yan, mga kapatid. Kasi ako nga mismo, based on my personal analysis, mga kababayan, no, si Sara Duterte talaga, mga kapatid, ang nasa likod nito. Si Sara Duterte talaga, mga kababayan. Wala na pong iba. No? Kasi nga, dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin, hindi ganoon ka-eksperyensyado itong si Mabanta. Lumakas lang ang loob niya dahil meron tao sa likod niya. At sino pa ba, mga kababayan, ang paghihinalaan natin dito? Si Sara Duterte. Bakit ka mo, mga kapatid? Sino ba, no, ang galit na galit kay Romualdez? Di ba? Sino ba ang gigil na gigil kay Romualdez, mga kapatid? Hindi ba si Sara Duterte? Oh. Coincidence lang ba na ang PGMN, mga kapatid, no, ginagamit ng mga Duterte para siraan ang Marcos administration? Coincidence lang ba, mga kababayan, na yung kanilang tinatarget na tao na hut-hutan ng pera, no, si Martin Romualdez? Oh. Coincidence na ba lahat yan, mga kapatid? Siyempre hindi. No. Napaka-obvious na po, mga kababayan. Diba? So eto, mga kapatid, etong pangyayaring ito, naniniwala ako in my personal opinion, mga kababayan, na ang taong nasa likod nito, no, sa panghuhut-hut or pangingikil ng pera kay Romualdez, walang iba, mga kapatid, kundi ang ating vice presidente. Si Sara Duterte, mga kababayan, ito, panoorin mo natin to. agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa dalawang lalaking naka-face mask. Pasig na naman. Pasig na naman, mga kababayan. Di ba? Talagang sumpa yata to sa sumpa yata sa mga kaalyado ni Sara Duterte itong Pasig. And nakakapagtaka lang, mga kababayan, bakit laging choice ng mga kaalyado ni Sara
no? Na diyan sa Pasig gawin itong mga illegal nilang gawain. O si Defensor, di ba? Sa Pasig na ginawa yung kanyang mga illegal na negosyo. O ngayon mga kababayan, ito na naman si Mabanta. Sa Pasig na naman mga kapatid. Oh, sa Pasig na naman siya nasa kote. Di ba? Talagang masasabi natin na malas talaga kayo sa Pasig. Sa susunod, no, sa ibang lugar naman kayo, sa Davao. Yan, pwede doon. No? Wag na dyan sa lugar ni Mayor Vico Soto. Dahil yung syudad na yan, no, ay po mga kapatid, gwardyado po ng good governance, no, under Vico Soto yung syudad na yan. Wag na diyan, wag niyo nang subukan pa muli, no, na gawin yung mga illegal yung transaction diyan sa Pasig. Dahil ang ending niyan ganito lang din. Hindi kayo magtatagumpay, no, sa mga ganyang gawain nyo kung diyan yung sa Pasig gagawin. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Ang lakas yung ang lakas yung magbintang sa presidente ng mali-malitang pera. Oh. Lahat yun aligasyon pa lang mga kapatid. Pero etong sa kanila, literal mga kababayan, mali-malitang pera. Saan kayo nakahanap niyan mga kapatid? Mali-malitang pera, literal na nakuha, no, na sa kote ng mga otoridad. Oh. Bintang ng bintang kayo, no, doon sa mga yung kasi mga hard na yung mga binayaran ni Mike Defensor na 18 Marines ba 'yan? Sila yung nagpauso ng mali-malitang pera eh. Pero ngayon mga kapatid, kaninong panig na huli yung mali-malitang pera? Hindi ba? Sa grupo na naman ni Sara Duterte. Bintang pa more. Ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Grabe iba pa yung 300 million, iba din tong 75 million. Ibang klase din mga kababayan itong lakas ng loob ni Mabanta. So overall parang 375 million, parang ganon. Yung gusto nilang mahut-hut mga kapatid kay Romualdez. Ibang klase din At talaga. bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng 2 naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Nako. Palpak ka rin pala, dumiskarte talaga Mabanta eh. Eto mga kapatid si Mabanta nakipagkita dito sa ayun ang gumana ng mouse ko. Nakipagkita dito sa mga taga-NBI, no? Yan, eto. Noong nakipag-meeting siya dito sa mga taga-NBI, mga kababayan, hindi niya kinuha yung pera. Hindi niya kinuha mga kapatid kasi meron siyang ibang plano. Ang gusto niya, ang tatanggap ng pera mga kababayan is yung mga tauhan niya. Siguro iniisip niya para hindi sa akin kung sakali mang magkaunsihan hindi sa akin mapunta yung hindi agad ako mahuli. Siguro may mga ganun siyang naiisip Kaya ang gusto niyang gawin mga kababayan, ayaw niyang direkta sa kanya na ibibigay yung 75 million. Kaya ngayon, nag-set sila ng lugar. Saan yon? Sa Pasig. Oh. Tapos, pagdating ng mga taga-NBI dito sa Pasig, mga kapatid, meron pong 3 tauhan si Mabanta na sumalubong. Okay na sana eh. Ang putang ina mga kababayan. Pinahaba yung proseso. Tapos ang ending pala mga kapatid, dito pala sa lugar na to, nandun din pala siya. Di ba? Talagang pati sa kanilang mga kapatid, pati sa kanilang proseso, talagang makikita mo dito. Hindi talaga sila eksperyensyado mga kababayan.
Bakit mo pa pinahaba yung proseso kung nandyan ka lang din naman pala, no, sa lugar na kung saan diyan inabot yung tatlong maletang pera. Kaya ang ending, mga kapatid, no, matapos magkaabutan, sinundan ng NBI yung mga alipores niya. Magpasok doon sa kwarto, nandun si Mabanta. Di ba? Pinahaba mo lang yung proseso, pero ganun pa rin ang ending. Anong klase yan? Alam niyo, mga kababayan, kung eksperyensyado ito si Mabanta, hindi ganito dapat eh. Tama na sana yung diskarte niya doon sa una. Kung saan, tumanggi siyang tanggapin yung pera. At dapat, mga kapatid, nag-iwan na lang siya ng mga katiwala niyang tao. No? Dito sa lugar na to. At tapos, halimbawa man, naiabot ang pera, dapat ang gagawin nila ng Mabanta doon, no, papalamigin mo na yung sitwasyon. O sige, dalhin niyo muna yan doon sa kung saang rest house. Tapos after 2 weeks or 3 weeks, tsaka tayo mag-usap, no, kung saan nyo ihahatid yung tatlong malitang pera na yan. Dapat ganun, no, para iwas pusoy. Ang problema, mga kababayan, ewan ko ba? Pinahaba niya yung proseso, mga kapatid, tapos ang ending, kaparehas lang din pala nung nauna. Kasi kung doon pa lang, tinanggap na yung pera, mga kababayan, automatic posas na kaagad ang kasunod. Ngayon, pinahaba lang niya. Pinapunta lang niya ng Pasig, mga kapatid, tapos ang ending, ganun din. Posas pa rin, mga kababayan. Diba? Kung eksperyensyado siya, hindi ganito dapat yung diskarte. Hindi man lang siya nagkaroon. Hindi mo man lang ginawang malapelikula yung yung style nyo. Masyado ka rin greedy, no? Siguro wala din siyang tiwala sa mga tauhan niya, mga kapatid, ano? Kaya ang ginawa niya, no? Nandyan din siya, sumama siya. Hindi lang siya ang humarap. Kung totoosin doon pala sa Makati, pwede mo nang gawin yan eh. Dapat ang pinaharap mo yung mga tauhan mo na pinaharap mo sa mga NBI agent. Ang problema kasi mas lalo mo lang silang binigyan ng mabigat na ebidensya. Well, nung una, nakuhanan kayo ng video na nag-uusap kayo kung paano ang sistema ng paghatid ng pera. Ikaw yung nandun eh, kitang-kita yung mukha mo dun eh. Tapos dito naman, nandyan ka rin. Tanginang yan. Siguro, mga babayan, wala lang talaga siyang tiwala sa mga tao niya. No? Baka siguro iniisip niya, baka mamaya yan, itakbo niyo yung pera. Sige, lumabas kayo doon. Dito lang ako sa loob. Hindi niya alam, mga kababayan, planado na pala lahat ng NBI kung paano sila kukornerin. Kaya nung nagkahulihan na, wala na, mga kapatid. Nasa puti silang lahat. At bag ang halagang 75 million pesos na kinikigil umano kay Romualdez. Pinasok ng dalawang naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Diyan na sila nasa kote, mga kapatid. Kaya paano mo ngayon sasabihin, Mabanta, no, na na-set up kayo? Simula nung nagdegusasyon kayo hanggang sa magkahulihan kayo, nandun ka eh. Di ba? Nandun ka eh. Kaya pala, mga kapatid, ang mga DDS, atat na atat sila, no, na baliktarin ang kwento. Kasi nga, di ba, kahapon, kaya sabi ko sa inyo, pagkaputok nitong balitang ito, kanya-kanyang content sila. Lahat sila, mga kababayan, dinidiin or pinagpipilitan sa kanilang mga live stream na itong si Mabanta, kaalyado ni PBBM. Dahil nga, mga kapatid, wala na eh. Nasa kote agad si Mabanta eh. Alam niyo kung bakit ganun ang naratibo nila, mga kapatid? Kasi itong mga DDS na ito, ina-anticipate na nila, no, na itong si Mabanta baka kumanta at ikanta si Sara. Ngayon, pag nangyari yan, mga kababayan, diyan na naman papasok yung tinatawag na pamumulitikang rason ni Sara. Gets, mga kababayan? Kaya kahapon pa lang, mga kapatid, pagkaputok ng balita,
No, nagpakalat na agad yung mga vloggers ng naratibo nila na ito nga daw si Mabanta ay dikit sa mga Marcos at nilaglag lang ng mga Marcos. Pero ang purpose nun mga kababayan, simple lang talaga, no? Para iset mga kapatid sa utak ng mga supporters ni Sara, no, na itong si Mabanta ay kaalyado ng Pangulo. At sakali mang dumating ang punto na ikanta ni Mabanta si Sara na siya ang nag-utos nitong pangingikil kay Romualdez, sasagutin na lang ni Sara ng pamumulitika lang yan. Oh. Pamumulitika lang yan. Nabasa ko na kasi mga kababayan, in my personal analysis lang na parang ang nababasa ko kasi dito sa nangyaring ito mga kapatid, totoo yung video. Naniniwala ako mga kababayan na may video nga silang hawak, no, patungkol sa mga ginawang katarantaduhan nitong ni Martin Romualdez. Kanya nga lang mga kapatid, gusto muna nilang inegosyo, no? Gusto munang inegosyo ng grupo ni Sara Duterte yung video. Kaya ang naisip nila, sige, ganito, takutin natin si Martin. Takutin natin si Martin na kapag kung gusto niya na hindi lumabas itong mga ebidensya laban sa kanya, no, magbigay siya ng 300 million. Ang plan B mga kababayan, kapag nagbigay na ng pera si Martin, hindi na ang PGMN or hindi na sila Franco ang maglalabas ng ebidensya laban kay Martin. Kundi ito ng mga kaalyado ngayon or ibang mga tuta ni Sara Duterte. Ilalabas pa rin nila yung ebidensya. Kanya nga lang, babaguhin lang yung plano. Imbis na taga PGMN, no, yung mga yung iba ng mga utos, mga tuta ni Sara ang maglalabas. Kanya nga lang mga kapatid, napurnada, no? Kasi nga nahuli kahapon si Franco Mabanta. Ang tanong mga kababayan, saan ang video ngayon? Saan ang video ngayon mga kapatid? No, dahil napurnada ito. Mga kapatid, tandaan nyo nalalapit na po ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. May duda ako mga kababayan or may hinala ako mga kapatid na ang video na yon na sinasabi nito nila Mabanta, ang maglalabas niyan ngayon mga kababayan is sila Sara Duterte na. Kailan ilalabas yan mga kapatid? During impeachment na ni Sara. Para i-divert mga kababayan, no, ang atensyon ng publiko galing dito sa kanyang impeachment papunta dito sa nasabing ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kasi nga mga kapatid, baka kasi pag hinayaan nila na magpatuloy yung impeachment at wala silang gagawing mga diversionary tactics nila, baka pati yung mga supporters nila mga kabayan, pag nakita na yung ebidensya laban kay Sara, bumaliktad na. Kaya ang tansya ko dito mga kababayan, no, yung video na yan, aantayin nila hanggang mag-impeachment si Sara bago ilalabas yan. At ito pa mga kapatid, ito pa yung na-analyze ko dito. Yung video na yan mga kababayan na di o man ay hawak nila or di o man ay naglalaman ng ebidensya laban sa mga katiwaliang ginagawa ni Martin Romualdez. Yung video na yan mga kapatid, ipapalabas yan sa ibang bansa or yung magpapalabas yan taga ibang bansa. Tulad ng pulboronic video para iwas pusoy sila dito sa loob ng bansa. Tandaan niyo to mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na tama itong analyzation ko, pero mga kapatid, base sa mga circumstansya mga kababayan, malaki ang possibility mga kapatid, no, na ganun nga ang mangyayari. 'Di ba? Ito kasi ginawa nila dito mga kababayan, na pang-i-extort kay Martin Romualdez, no. Ang analysis ko dito, kung hindi pumayag si Martin, i-airin na talaga nila yung ebidensya. Kaya nga lang mga kapatid, pumayag si Martin . Ngayon, kung nagtagumpay nga ito, no, wala na silang rason mga kababayan, no, na mag-extort pa ng pera kay ilabas yung video or ebidensya laban kay Martin. Ngayon, ang gagawin talaga nito, itong kampo ni Sara ang maglalabas na yan. Which is, yun pa rin talaga ang mangyayari ngayon dahil nga napurnada itong mga plano ni Franco Mabanta. Hirap naman tandaan ang pangalan nito. Yun po yun mga kapatid.
Planado to lahat, mga kababayan. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, no, hindi magkakaroon ng ganyang lakas ng loob si Mabanta, mga kapatid, na ititreten yung pinsan ng presidente kung walang taong nasa likod niya. Oh. Hindi yan mangyayari, mga. May tao kasing nagbibigay sa kanya, no, ng go signal. Or nagpapalakas ng loob niya. And mga kababayan, anong titignan natin mabuti, itong plano nilang hut-hutin na pera na 300 million kay Martin Romualdez, kung tutuusin, mga kapatid, malaking bagay yan para kila Sara Duterte. Bakit ka mo, mga kababayan? Medyo apektado na kasi ngayon, sa mga nangyayari ngayon, medyo apektado na yung kanilang mga naipong pera. Kumbaga, mga kababayan, puro na sila gastos ngayon, palabas na sila. So malaking bagay din to, mga kapatid. Itong 300 million na ito, kung nagtagumpay ito. Ngayon nga lang, napurnada Di ba? So ngayon, no, pati yung depensa, yung kuwan kahapon, yung sagot ni Mabanta na entrap sila, wala na. Na-debunk na rin, mga kababayan, dahil ito na nga ang video, no, na magpapatunay na hindi sila hindi sila na frame up. Talagang kuwan talaga 'yon, no? Lehitimo talaga yung ginawa nilang pang-i-extort kay Martin Romualdez. Oh, kaya nga ang flat twist dito, mga kapatid, baka later on kakanta itong si Mabanta.